Hi, magandang araw po sa inyong lahat for our first reading of the day. Pasensya na po kayo, hindi na po ako nakapagbigay ng fourth reading kahapon kasi medyo talagang masama na po talaga yung pakiramdam ko, no? At ako po ay talagang ginaw although nag-post po ako sa inyo, no? At sana po ay nabasa nyo, no, na hingi po ako ng pasensya na ako po ay hindi na po hindi po ako makakapag-reading kagabi sa inyo, kaya pasensya na po kayo. Hindi ko po sinasadya na hindi ako makapag fourth reading of the day, but I hope na naiintindihan nyo po. Sorry po talaga, pero ito po na magbibigay po ako ng first reading of the day. Buksan muna po natin ang ating mga kandila. At tingnan po natin kung ano po ang magiging first reading of the day. Tingnan na po natin ang ating first reading of the day. Palasahin muna po natin ang ating baraha. Ako, yung regalo ko po sa inyo na insenso ng pangkokonsensya, no? Sana po mapanood nyo yan, ano? At sana po inulit nyo po kahapon yan dahil very, very effective po yan kung inyong siseryosohin po yan. At sana po napanood nyo na po yung first, second, third reading kahapon. At sana po yung insenso po ay ginawa nyo po ulit, ano, para po very effective po yan sa inyo, no? Maisip po at kayo ay maaligaga o mabalisaman lang po ang inyong mga persons at maisip po kayo, right? At that very moment, maisip niya po lahat ng mga kasalanan na nagawa niya po sa inyo. Okay, pili na po tayo. I guess okay na po ang ating pagpabalasa. So, mamili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Another 10 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So may tao po dito ng nag-iisip, no, ng katotohanan, nag-iisip siya ng truth. Gusto niya pong masabi sa iyo ang katotohanan, ano? Talagang nag-iisip po siya papaano po siya makakapagsabi sa iyo ng kanyang mga nararamdaman. As a matter of fact, gustong-gusto niya pong magsabi sa iyo ng katotohanan, ano? Talagang hindi niya po alam kung paano sasabihin dahil po siya po ay nakakaramdam ng fear, takot, no? Nakakaramdam po siya ngayon ng matinding takot at confusion, no? Nakakaramdam po siya sa iyo ng takot, no? Na para siyang hindi niya alam, natatakot po siya sabihin sa iyo lahat ng katotohanan. Lahat po ng totoong nangyari. Natatakot po itong taong ito sabihin sa iyo ang lahat-lahat, no? Yan.
Kaya po siya ay nagkakaroon ng matinding stress, burned out, and restlessness, no? Siya po ay mayroong matinding takot sa iyo, kaya hindi niya po, siguro, hindi lang takot, no? Kasi may kaguluhan din po, there's fear and confusion, talagang kaya po siya nakakaramdam ng bigat, stress, restlessness, burnout. Sabi ko nga po sa inyo, because of this, no? Talagang may bigat po siyang nararamdaman at hindi niya po alam paano niya dadalhin, no? Ayan, nung siya po ay umalis, leaving behind, walking away, lahat po talaga ay plano niyang iwanan, lahat po ay talagang kinalimutan niya muna lahat, no? At sa nakikita ko, medyo hindi po maganda yung naging takbo ng buhay niya, nawalan po siya ng direksyon at talagang gumulo po yung buhay na pinasok niya. Na-realize niya po na yung pinasok niyang buhay ay napakagulo at hindi daw pala ito yung pinangarap niyang buhay, no? Nawalan po siya ng motivation, lack of passion, and uninspired, no? Yung buhay daw po na pinasok niya, hindi daw pala yun yung buhay na gusto niya at pinangarap niya, no? Hindi niya po inakala na sobrang gulo yung mangyayari sa buhay niya. Yung buhay na pinasok niya ay di daw yung buhay na gusto at pinangarap niya. Kabaliktaran daw kasi ang nangyari. Yung buhay na pinasok niya, di daw yun yung buhay na gusto at pinangarap para niya, no? Kabaliktaran po kasi yung mga nangyari sa kanya, no? So marami po siyang ine-expect na hindi naman po pala yun yung mangyayari sa buhay niya. Naging dishonest po siya sa iyo at talagang sabi ko po sa iyo, nasaktan ka po talaga sa taong ito, no? Hindi mo po inakala na talagang magiging ganito. Hindi niya po inakala na magiging ganito kagulo yung buhay niya. Ang nakala niya po ay para siyang magsisimula ulit ng panibagong buhay na peaceful at talagang puno ng yung para siyang in love, ganyan, para siyang para po siyang magpapasok sa isang bagong buhay, no? Yun pala po yung buhay na pinasok niya sa araw-araw ay magbibigay sa kanya ng mga emotional baggage at ang dami-dami nilang unresolved issues, no? Kaya mas minabuti po nito for some of you na lumayo na lang at iwanan ito, magsimula ng bagong buhay na mag-isa. Yung iba naman po ay hanggang ngayon ay nakikipaglaban pa din po sa ganyang klaseng buhay, totally, ito pong taong to ay nakakaramdam po siya ng too much stress sa ngayon. Ayan, pangatlong cards nyo pa lang po ay too much stress na po ang nakikita ko at talagang hindi niya po inakala na yung buhay niya po ay magiging ganyan po kagulo, no? Totally, hindi niya po talaga pinangarap yan. Ang akala niya po ay magiging maayos siya, magiging bago yung buhay niya, para siyang para po siyang bumalik sa kabataan niya na magsisimula siya ng bagong buhay
talagang tinalikuran niya lahat, no, kahit masakit. Pero sasabihin ko po sa iyo, ha, sasabihin ko po talaga sa iyo na yung buhay niyo po, no, ay talagang napakagulo po ng buhay na pinangarap at pinasok niya. Hindi daw pala po ito, no, nagkamali daw po siya. Hindi niya po inakala na magiging ganyan, no. Akala niya po is masaya, akala niya po yung pinasok niyang buhay ay kahit papaano ito yung gusto niya, no, na para siyang bubuo ulit ng isang buhay na parang pakiramdam niya ay wow, no, yung buhay daw niya ay magiging okay, magiging masaya, pero it turned out na hindi po siya naging masaya. Kasalanan niya na po talaga yan. Ano? There is this sadness, depression, and negativity. Yung buhay niya po ngayon ay napuno po ng negative vibes. No? Lahat po ng kanyang kalungkutan ay hindi niya po maipaliwanag talaga. No? Oh my God, meron po siyang emptiness and emotional loss, para po siyang namanhid sa naging mali niyang desisyon. Hindi niya po inakala na talagang mamamali ang naging desisyon niya, no? Emotionally kasi medyo immature pa talaga to. Sa edad po ng person nyo, siya po ay immature pa, no? Hindi niya pa po alam kung ano ang gusto niya sa buhay, hindi niya po alam kung ano po ang takbo ng isip nito, no? Hindi niya po alam na pag siya ay nabigyan ng responsibilidad, no, at nai-stress po siya pagka feeling niya po pagka hindi na siya masaya ay nai-stress siya, gusto niya ng bagong mundo, no? Pero hindi po kasi ganun ang buhay, no? Talagang naguguluhan po siya ngayon at talagang totally ay hindi niya po alam ang kanyang pinasok, no? Paano naman po kasi yung pinasok niya is very madali and impulsive, no? Talagang tara na, para siyang makikipagtana na hindi mo maintindihan. Parang excited siya, hindi niya pinag-isipan, iiwan niya yung lahat. So ngayon, ayan po yung nangyari sa kanya. Wala pong closure pa ito, no? Wala kayong closure. Hindi pa po yan ang closure. Talagang makakaranas pa po ito ng matinding mga balik sa kanya sa mga darating na panahon. Ayan po, kita niyo, puno po yan ng frustration. Ano, yan po ang kinakatakot natin para sa kanya, no? Yung makaramdam pa po siya ng matinding frustration sa kanyang mga ginawa at siya po ay makakaramdam ng self-pity, ng lahat ng negative emotions sa pagkawala mo, loss, grief, lahat, no? Talaga pong mahihimas-masan to at makikita niya ano ang ginawa niya, no? There's magkakaroon po to ng ultimate clarity, no? Pero parang sabi niya, huli na ang lahat, parang hindi na siya makabalik, no? Parang sa nakikita ko po dito, there is emptiness, no? Emptiness, and talagang sabi ko po sa inyo, hindi niya po kakayanin lahat, no? At talagang mahihirapan po siya sa mga susunod na panahon dahil mawawalan pa po siya ng resources, no? Very unstable po ang buhay nito sa lahat ng aspeto ng buhay, financially, emotionally, mentally, at lahat po talaga, no? Sabi ko nga po sa inyo, hindi niya po kasi pinag-isipan ang mga bagay-bagay. Talagang sumugod lang po siya. Kaya ngayon, for your last card, siya po ay nakaramdam ng matinding disappointment, no? Ang hirap po nito, no? Ayun, no? Nakaramdam po siya ng matinding disappointment sa buhay niya because of a wrong decision. Yung pinasok niya po na sobra siyang excited ay hindi po, no? Ayan, no? Talagang magulo po siya talaga. So, yan po ang ating first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo, and if you do, can you please give me a like and comment down below po, and gusto ko pong malaman ang thoughts and feelings nyo, kaya sulat nyo lang po sa baba, no? And
For those of you po who would like to have a private reading with me, you can message me po at Ladyly Elena, that's Ladyly Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makokontak. That is my only official and legit FB account. No? And isa pa po ay sana po ay makita nyo rin po na yung fake Elena ay nandyan. Talagang nilabas ko po yan para alam nyo po no, kung ano po yung account niya, no, na para hindi na po mabiktima ang most of us sa atin. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat. And to my ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family, I love you all from the bottom of my heart. I love you all from the bottom of my heart. At sabi ko nga po sa inyo, kahit ako'y babangon pagkaya ko na, kagabi lang po talaga pinahinga ko po yung aking sarili para po, para naman po ako ay maging makapagpahinga at mabigyan ko po kayo ng reading of the day today. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. At lagi niyo pong iisipin, ang payo ko po sa inyo is to live one day at a time. You do 3 things that will make you happy for the day. Prioritize yourself, forgive yourself, be grateful that we are still alive at tayo po ay nagising muli at meron tayong chance para baguhin ang ating mga sarili at mga pagkukulang natin sa ating sarili na hinayaan natin na tayo po ay maabuso at matolerate natin ang mga bagay-bagay. At mahalin ang ating mga sarili because self-love is still the best love of all. Maraming salamat po sa inyong lahat and always remember that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and the heartaches na binigay sa inyo ng kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. I will be back for another set of reading. Wag po kayong malulungkot. Ako po ay magbibigay ng second reading of the day. Pero for the meantime, I hope na panood nyo naman po yung first, second, third, fourth ng isang araw, yung disperas ng ating New Year at yung ngayon po na kahapon po na first, second, third at yung insenso po na niregalo ko sa inyo. Sana po ay gamitin nyo yan. Sayang po, very draining po yan ang ginawa ko. Kaya sana po ay inyo pong mapanood at magamit, no? At yan po ay aking munting regalo sa inyo. 2 araw po yan, na aking nilabas para po sa inyong lahat. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, i-insensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo. Ayan po yung number niya. Ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account
na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat-lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.